pagsasagawa ng faith healing, may ritual siya. Epekto pala yun para sa akin. Kung ikaw na nag-o-observe ay open ka sa mga ganon. Like for example, nung bata ka hanggang ngayon, palagi nang may batakdungan ka, palagi kang niluluyahan, ano ho. In other words, mahina po yung depensa natin, yung pananampalataya natin. We are weakened by those so that when we are present in such healing sessions, then we might, sinasabi lang po natin, we might be affected. Yung sinasabi niyo pong contaminated at yung saka yung being affected, ibig sabihin nun, yung tumutulong na fallen angels doon sa psychic healers o yung sa magtatawas ay talagang kumakapit rin sa mayroong may sakit na ginagamot. Yes, totoo yan, Father Joey. Kumakapit doon sa ginagamot. So natatransfer yung spirit na tumutulong sa kanya. Ano mangyayari doon sa kanya? Kasi sasabihin natin, sabi nila wala namang mawawala eh. Tapos ngayon, gumaling nga sila eh. Yeah. May tatlong senaryo tayo dito, Father Joey. Number one is this. Gagaling nga siya, but it is only temporary. Ngayon po, kasama natin sa segment number 1, Fidelity to God, ang ating butihing obispo ng Diocese ng San Jose de Antique, si Bishop Marvin Maceda. Magandang tanghali sa iyo, Father Joey. At magandang tanghali din ho sa mga tagapakinig natin. Scripture reading natin at sinasabi dito yung prepare the way of the Lord, make straight His path. Ano pong masasabi po natin dito, Bishop? Yeah, tamang-tama, Father Joey, kasi sinabi ni St. John the Baptist in the Gospel, prepare ye the way of the Lord. At isa ho sa mga aspeto na ini-encourage tayo na dapat tingnan ay yung buhay pananampalataya natin vis-a-vis doon sa mga superstitious belief at sa mga practices natin na we see ay has become a hindrance for us into going deeper into our relationship with Jesus. Yung faith, pananampalataya natin sa Panginoon. Kasi po yung ating sinasabi natin, umpisa ng episode 1 natin, yung magiging journey natin ngayon sa ating healing of the Christian family, sa yes. Family Catechesis on Air, ay ang journey natin ng purification of faith. Yes, opo, tama po, Father Joey. At ngayon, ang tinitingnan natin, yung mga hindrances para meron tayong deep relationship with Jesus, yung mga hindrances, at ngayon yung topic natin, yung occult practices and psychic healing powers. Yes, opo, Father Ibig Joey. sabihin, ito pala yung sinasabi sa Ebanghelyo ngayong araw, prepare the way of the Lord, make straight His paths. Tapos Yes. ngayon, yung tinitingnan natin, yung dapat nating ituwid sa ating buhay, yung ating involvement o engagement sa mga occult practices at psychic healing powers. Yes, opo. May babasahin po ako, Bishop, na sa scripture, sabi dito, let there not be found among you anyone who emulates his son or daughter in the fire, nor a fortune teller, soothsayer, charmer, diviner, or caster of spells, nor one who consults ghosts and spirits or seeks oracles from the dead. Ito pala yung yung Bible reference ng occultism. Yeah, totoo, Father Joey. At siguro mas maganda kung basahin natin sa Tagalog. Sige po. May naihanda po ako sa Tagalog Sige po. Para mas lalong tagos sa puso ho. Ito po sinasabi, Deuteronomy 18:9-13. Sino man sa inyo'y huwag magsusunog ng kanyang anak bilang handog, huwag kayong manghuhula, huwag gagawin ang ginagawa ng mga mangkukulam, ang mga mananawas at ng mga sumasangguni sa mga espiritu ng namatay. Ang mga bansang inyong sasakupin ay sumusunod sa mga manghuhula at mga naniniwala sa mga agimat, mga anting-anting. Subalit ang mga ito ay pinagbabawal sa inyo ng Diyos ninyong si Yahweh. May biblical basis ito. Yeah, totoo, Father Joey. At ito yung mga sinasabi natin mga occult practices, no? Magandang pakinggan sa Tagalog, sinabi dyan yung mangkukulam. Totoo pala yun.
Totoo, Father Joey, yung mga mangkukulam, this means harm to other people. Kaya nakikita ng Diyos na masama ito at pinagbabawal po talaga sa atin. At ano ba yung these are what we call the occult practices. Ano ba yung occultism? Yung occultism, Father Joey, ay yung mga paniniwala natin sa mga bagay-bagay, mga puwersa, mga forces na hindi nasasaklaw again ng siyensya, that cannot be explained by science, and these are even beyond our senses. Kaya these are dealing with the forces o kaya mga spirits around us, which in the first last Sunday, we unmasked, or Jesus unmasked this for us as the fallen angels. Kaya yung mga practices nito, occult practices, kasama na po dito yung mga occult practices, yung tinatawag natin na psychic healing abilities, yung mga faith healing abilities. Kasama na po din, sinasaklaw na po dito yung tinatawag natin na mga healing practices under the occult practices. Oh, sinasabi niyo po kanina yung mga fallen angels na unmasked natin last Yes. episode 1. At ngayon, yung sinasabing nating occult powers or psychic healing powers, ibig sabihin connected ito sa mga fallen angels na sinasabi natin. Yeah, opo, Father Joey. We always ask ourselves the question, okay, kunyari gumaling ako, nagkasakit ako, nagpunta ako ng isang faith healer at gumaling ako. But the question that we should always ask is, sino ba ang nagpagaling sa akin? Ang Diyos o baka may ibang espiritu? And that is, we've unmasked the last Sunday that these are the fallen angels. Kasi sabi natin, na-retain po yung power nila. Nung magrebelde sila against the Lord, hindi po tinanggal yung power nila. Kaya nakakapagpagaling pa rin sila. But the point is, the healing did not come from God. It came from them, which are just actually temporary. Kasi babalik at babalik din po yung mga sakit. Bakit po ginagawa yun ng mga fallen angels? Isa lang po yung dahilan, Father Joey. Alam niyo po, kaaway nila ang Diyos. At hindi nila maharap-harap ang Diyos sa harap-harapan na away kasi isang pitik lang sila, talo na sila. So sino yung pinagdidiskitahan nila? Sinong kinagagalitan nila? Tayo na mahal ng Diyos. Mahal ng Diyos ang tao. Yes, Father Joey. Totoo yan. Kaya tayo ang pinagdidiskitahan nila, tayo ang dinidisturbo nila in the hope that we will be deceived and they would be able to bring our souls into hell with them. Yan lang po talaga yung purpose kung bakit nagpaparamdam sila sa atin. Mahal ng Diyos ang tao kasi gusto ng Diyos na doon tayo pumunta sa langit. Yes, Father Joey. Totoo yan. Kaya binigay niya si Jesus na ating Panginoon, Diyos na nagkatawang tao, Yes. para tayo ay i-save. Yes, totoo yan. At nang magpunta si Jesus dito, di ba sinasabi natin, Jesus is the light. He is the light. Siya ang kahayag. So that everything has been explained by Jesus already. Anything that is not explained, yung pong sinasabi nating occult, yung topic natin ngayon, na hindi na i-explain beyond us, no, sa mga occult practices, these are, yun ang pinagbabawal sa atin ng Panginoon. What is not explained, what is not taken in by the senses, no, these are what we call the occult, the hidden. Kaya pinagbabawal sa atin ng Panginoon. Diyan sa Tagalog na version po, yung yung kulam, ano pa po yung ibang diyan, sinasabi kanina? Yeah, naririto po ang mga kulam, ang pagtatawas, ito yung trying to divine, trying to see the future in some, like yung iba, yung mga entrails ng animal, tinitingnan yung entrails ng animal at meron silang nakikita doon at doon hinuhulaan ano yung future. Meron ng iba yung itlog ginagamit at iba pa pong mga gamit nila, mga instruments. Opo, lalong-lalo na dito sa Antique, talagang ang ginagamit nila yung itlog, no? Okay, yeah. Yan, Ginagamit ang itlog para to divinize, to try to foresee, to try to see what is in the future. Tapos yung iba ginagamit nila yung yung kandila, 'di ba? Yung kandila na inaano sa tubig, no? At yung nagpo-form na mga ganon para doon nila nakikita. Ini-interpret nila yung yung nasa tubig, ini-interpret nila and they are able to see what is in the future, so to say. Ibig sabihin, medyo nakakatakot po na lumapit sa magtatawas.
Yes, because in a sense, they are dealing with the spirits. And pag lumapit po tayo sa kanila, then makukontaminate din po tayo. Oh. Kunyari, nagpa-faith healing ako. Opo. I will be also contaminated with the spirits that help them out in their work of healing. Ano po? So mapupunta din sa akin yung mga pag-pray over, yung mga orasyon, yung mga seremonyas, ay mapupunta din po sa katawan ko yon. Kasi po tayo mga Pilipino ay mahilig sa mga seremonya, sa mga Yes, ritual. opo. At kahit yung pagsasagawa ng faith healing, may ritual siya. Yes. Ibig sabihin, kahit nag-o-observe lang ako doon sa mga ganong ritual, may epekto pala yun para sa akin. Depende po, Father Joey, kasi kung ikaw na nag-o-observe ay open ka sa mga ganon. Like for example, nung bata ka hanggang ngayon, palagi nang may batakdungan ka, palagi kang niluluyahan, ano ho. In other words, mahina po yung depensa natin, yung pananampalataya natin. We are weakened by those so that when we are present in such healing sessions, then we might, sinasabi lang po natin, we might be affected. Pag malakas naman po yung pananampalataya natin, we might not be affected. No, doon sa session na yon. But we could be affected. Yung sinasabi niyo pong contaminated at yung saka yung being affected, ibig sabihin nun, yung tumutulong na fallen angels doon sa psychic healers o yung sa magtatawas ay talagang kumakapit rin sa mayroong may sakit na ginagamot. Yes, totoo yan, Father Joey. Kumakapit doon sa ginagamot. So natatransfer yung spirit na tumutulong sa kanya. Ano mangyayari doon sa kanya? Kasi sasabihin natin, sabi nila wala namang mawawala eh. Tapos ngayon, gumaling nga sila eh. Yeah. May tatlong senaryo tayo dito, Father Joey. Number one is this. Gagaling nga siya, but it is only temporary. Because the healing that they give, they are not permanent. Only God can give a permanent healing po. Kaya temporary lang po yun. Kaya after 6 months, after 1 year, babalik siya sa albularyo. Bakit? Kasi magkakasakit uli. Either the same sickness or another sickness. And this time, the faith healer will say, nako, na meron namang bagong espiritu na sa'yo, mas grabe ito ngayon. Kaya it will entail much more ceremonies, and of course, much more payment. Mas mahal-mahal ngayon. And then, the same. The spirit, the new spirits that are there during the ceremony, ayun ang mapupunta makokontaminate sa tao. But he will not be healed. Pabalik-balik lang po yun, pabalik-balik. He will not, eventually, yung kanyang health will deteriorate. Paano po, Bishop? Kasi nakikita naman ng mga mata natin na yung pinupuntahan ng mga tao, ng mga faith healers, ay meron namang Santo Niño doon. Yes, meron opo. namang mga puon, may mga Yes. santos doon. Kaya nga, ano ba to? Kasi parang Katoliko naman sila, pero ano to? Merong iba nagsasabi, Father, may mga estatwa sila ni Mama Mary at nag-rosary pa kami, nag-novena. Apa. Tandaan po natin, Father Joey, na ang mga estatwa po ay pwedeng panahanan ng mga bad spirits. When they are used, pag ginamit po sila sa mga ritual na hindi sa simbahan, okay, sa mga ritual of healings na hindi galing sa simbahan, then they become contaminated. Kaya nga po naririnig natin, di ba, minsan, yung estatwa ni Mama Mary, nagsalita si Mama Mary, that is contaminated. That can be contaminated. Kaya kailangan pong magbantay din po tayo dyan. Ibig sabihin yung parang sinasabi nilang merong miracles, mga milagro Yes. ito, na hindi pala to totoo. Huwag po tayong maniwala kaagad. Healthy doubt po ang tawag sa simbahan yan. Healthy doubt. Ibig sabihin, mag-doubt tayo but in a very healthy way. Ibig sabihin, huwag naman nating kutyain sila because may mga pinagdadaanan din yung mga kapatid natin. So, we doubt, we don't believe right away. The best thing to do is to refer that to the church or to the priest para po ma-investigate kung ano ba ang punot dulo nito lahat. Di paano ba ito? Kasi yung faith healer na ito, very Catholic rin siya. Ano bang stand ng simbahan po nito? Karamihan po ng mga faith healer natin ay hindi rin po alam yung malaliman na pagkaalam kung ano ba ang mga bagay-bagay na ito. Hindi rin po parang hindi ganun kalalim yung pag-intindi sino at anong klaseng mga espiritu behind all these works. Alam niyo po, Father Joey, may nakilala po akong isang busalian. Opo. And then itong busalian na ito ay nag-renew na po siya, nagbalik loob na po sa Panginoon. Tinanong ko po ito sa kanya, sabi ko,
sabihin ko na lang in general, no? Brother, sister, okay? Opo. Nakakapagpagaling po kayo. Paano nyo nalalaman na ang sakit ng taong nagpupunta sa iyo ay itong sakit na ito? Alam niyo ang sagot niya, Father Joey? Sabi niya, Bishop, meron pong boses akong naririnig. And then tinanong ko siya, bakit niyo po nalalaman kung sino yung nagpakulam sa kanya? Kasi nalalaman niyo yung pangalan ng pakulam eh. Ang sabi noong busalian na ito, sabi niya, Bishop, again, meron pong espiritu I hear a voice whispering me the answer to those questions. In other words, meron po talagang mga spirits na nag-guide sa mga kapatid natin sa mga healing na ginagawa nila. Again, we go back to the question, sino ang mga boses na ito? Sino ang mga spirito na ito? Alam niyo po, Bishop, yung tinukoy niyo, sinasabi niyong busalian, kasi po lumabas po yan sa research ni Dr. Alicia Magos, anthropologist po ng University of the Philippines sa may Visayas. Siya po ay taal na taga-Antique rin po, taga-Dao. At doon sinasabi niya yung ano ng busalian is actually meron silang preternatural powers. Okay. Yung psychic healing so power. what we're saying here is confirmed, Confirmed preternatural powers. Tapos, meron silang powers kasi po, gumawa sila ng kasugtanan or covenant. Covenant, yeah. Doon sa espiritong hindi makita. At gumawa sila ng covenant doon sa espiritong hindi makita at binigyan sila ng mga powers. Kaya very powerful yung mga busalian na sinasabi natin. Pero meron pong agreement nangyari doon. At yung agreement yon kasama yung buong generation. Kaya nga yung nangyayari kung meron kayong lahi, no, ganon, ay pasa sa next generation yung mga lahing ganon. Kaya po, at meron tinatawag silang yung fallen angels na sinasabi natin, ang tawag nila doon ay surog. Surog, yes. Yung fallen angels, yung fallen angels na tumutulong sa kanila. At ngayon, yung mga anak nila later on naging psychics o psychic healers, doon nagmumula yon. Kasi yung espiritu na sinasabi mo na may bumubulong sa kanila, nandun yun ang galing. Totoo, Father Joey. In fact, ang turo ho ng ating katolikong simbahan ukol dyan, paano ba pag-distinguish na ang karisim ng healing na ito ay galing talaga sa Diyos at paano i-distinguish na ito ay hindi galing sa Diyos? Isa ho sa mga palatandaan na ito ay hindi galing sa Diyos kung naipapasa from one person to another, from one generation to the next. On the other hand naman ho, yung totoong galing sa Diyos ay hindi po naipapasa. Take for example si Padre Pio, di ba? Ang dami niyang mga blessings from the Lord. One of this is to heal, no? Pero nung mamatay po si Padre Pio, hindi po niya ipinasa sa ibang santo o sa kasamahan niyang pare yung power to heal. Hindi po, it died with him. Pero, yung sa mga, sinabi niyo po, yung study na yon, yung sa preternatural, sa kaaway natin, sa mga coming from the fallen angels, yun po ay naipapasa from one generation to the next. Paano po kung hindi sinalo yung pinapasa? Ang naririnig ko lang ho, Father Joey, ito, parang naghihirap po na sabihin na natin na mamatay yung kapatid natin. Meron akong experience niyan. Sabi nung isang leader, pinatawag ako sa BEC leader sa baryo para ng kanyang tatay, last rites. At mismo ang leader na ito, sabi niya sa akin, Monsignor, matagal pa po yung mamatay si tatay. Sabi ko, bakit mo naman nasabi yan? Tatay mo yan. Kasi po, siya na nagsabi sa akin. Kasi po, Monsignor, meron po siyang anting-anting, meron po siyang agimat. At walang gusto sa amin na tumanggap. Kaya po nagsisimula na po siyang maghirap. Ano? So sinabi, siya yung nagsabi, yung anak mismo, ang nagsabi sa akin. At talagang mahirap talaga sa mga pamilya na yung mga kanunuan po talaga nila, Bishop, merong covenant. Yes, opo. Covenant o agreement doon sa espiritong hindi makita na tumulong sa kanila. Kasi buong pamilya hanggang next generation na walang kalam-alam, nandun. If ever we want that to stop, kailangang ibuwag natin yung agreement na yan. Kailangang ibuwag yan, kailangang i-surrender sa simbahan, and then i-guide tayo ng mga pari natin how to do the renouncement, the confessions, the renouncement, at isusurrender yung agreement na yan. Kung ano man yan, whether papel, whether kahoy, whether agimat, iba't ibang klase po yan. Kasi po talagang sumusunod yung sinasabi nila dito sa atin na surog.
Yes, talagang andyan yung surog from one generation to the next. Yun ang sinasabi, talagang makukonek yun sa sinasabi ni Father Ijon sa second segment last episode na sinasabi niyang dapat buo tayo. Kasi kung Yes. hindi buo, yung pinaka-weakest link, siya yung aatakihin. Totoo, totoo. Ng kung sino mang espiritu na merong agreement yung mga parents natin. Totoo yung sinabi ni Father Ijon. Dapat buong-buo tayo sa ating pananampalataya. Walang puwang yung pagkakasala. Hindi tayo dapat maging lax because, 'di ba, the devil is just around us trying to look for an opportunity upang talunin tayo, upang pasukan tayo. Kasi po, na-mention natin yan kasi sinabi dito sa Biblia, let there not be found among you anyone who immolates his son or daughter in the fire. Oo. Ibig sabihin, dahil sa agreement na yon, nagagawa nila na sa apoy yung mga sunod na generation. Sa Old Testament, that would be a child offering. Life, talagang yung buhay ng mga anak nila, inu-offer sa mga Diyos-Diyos, sinusunog. Ngayon, wala na tayong naririnig dyan dito sa Pilipinas, pero meron pa ring form of consecration na ginagawa tayo sa mga anak. Palagi ko po itong naririnig, Father Joey, tuwing nag-birthday ang anak, kunyari first birthday niya, nag-iihaw ng manok. Ang dugo ng manok, binibless sa noo ng bata. And every year, ginagawa yan. That is a form also of consecration to the enemy. Pero kung titingnan natin, actually, it's desecration. Yeah, that could be also said in of the that. form, krusan, dugo, pero yung ginagamit na ritual, krus ng Catholic, no? Yes, desecration desecration at consecration. Consecration to the enemy. Yeah. Bishop, dito po sa ikalawa na meron tayong sa first letter of St. Paul to the Corinthians, chapter 8 verse 4 to 11. Nasabi dito, so about the eating of meat sacrificed to idols, we know that there is no idol in the world, and that there is no God but one. Indeed, even though there are so-called gods in heaven and on earth, there are, to be sure, many gods and many lords. Yet for there is, but not all have this knowledge. There are some who have been so used to idolatry up until now that when they eat meat sacrificed to idols, their conscience, which is weak, is defiled. If someone sees you with your knowledge reclining at table in the temple of an idol, may not his conscience too, weak as it is, be built up to eat the meat sacrificed to idols? Thus, through your knowledge, the weak person is brought to destruction, the brother for whom Christ died. Yeah, totoo, Father Joey. Ano po masasabi niyo po dyan? Yeah, totoo. Ginagawa na natin yung we eat the food offered to the gods, yung panguyang, tawag Panguyang dito po. sa Antique, food offerings. And remember, the food offerings are contaminated. And when we eat that, naging contaminated din po tayo. Ano yung sinasabi dito sa binasa niyo po na, how about the person na nakakakita sa'yo who has a weak conscience, di maiinganyo din siya to do the same. And that is another sin against me. No? Nagkasalan ako sa panguyang, and magkakasala pa ako dahil nadala ko yung kapatid ko, sinundan niya ako sa ginawa ko na hindi maganda. Ibig sabihin, yung pamilyang ito, wala silang hindi sila naniniwala sa mga psychic healing. Okay. At sa ibang mga occult practices. Pero kung ikaw, mabuti kang Kristiyano, pero hindi mo pa nauunawaan yung mga occult practices, Yes. nadala mo sila doon kasi nag-refer ikaw. Yes, Oo. opo. Ibig sabihin, ito po yung epekto ng binasa kong letter of St. Paul sa mga taga-Corinthians. Totoo. Nagsisimba ka kada linggo, nagro-rosaryo, marami kang kasama sa pagro-rosary, member ka ng confraternity, so wala kang involvement sa mga occult except this one, this practice of panguyang, then it becomes also an opportunity for other or na maano din sila, maging weak sa kanilang pananampalataya. So we have to be very careful about all these things, Father Joey. Bishop, marami pong nakikinig sa atin ngayon, no? Si Miss Annalisa Samson. Happy Sunday po, watching from Bulacan. Okay. Annalisa, Si good Marian afternoon. Del Opina. Hi Bishop, Marvin and Father Joey. Very interesting ang topic nyo today. Hopefully more people are viewing. At kasama rin po yung katekista natin doon sa Colasi. Nandito si Bix Feliciano Estilioso. Sabi niya, nakikinig po ako ngayon.
Magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat po sa pakikinig. Ang topic po natin, Bishop, occult practices and psychic healing powers, at nakita po natin yung mga powers na pala ito ay galing sa mga fallen angels. Yes, opo, Father Joey. Oo. Sila yung source nito at palagi nila itong palagi tayong dinidisturbo. Again, go back to the reasoning dahil gusto nilang dalhin tayo sa kanila. Gustong dalhin tayo sa hell with them because they are damned already. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.